Nakaraang vlog ating natunghayan ang bagong labas na Yamaha Sniper 155R. Ngayong araw, gaya na naipangako ko sa inyo, atin namang silipin at bigyang pansin ang bawat detalye nito. Tunay nga bang ito na ang mababansagang King of the Underbones? Alamin natin yan sa vlog na ito. This is Ned Adriano and let's jump right to it. Good day netizens, this is Adriano. Kung bago lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Also hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. For today's vlog, nandito ako ngayon sa Yamaha Motor Trade Platero, Binyan, Laguna. Kasi dumating na daw yung bagong Sniper 155 and hindi ko pa siya nakikita sa personal. So check natin ngayon yung unit. Meron dyang R version tsaka standard version. So sakto i-release na ni Sir yung kanyang R version. Kaya makikita natin yung activated na yung unit. So tara, silipin natin sa loob. Your boots are on fire. I'll make you jump like you touched a live wire. Ain't no sitting down when I get in the zone. Just give me my crown, let the king take his throne. Oh, I like to groove it. He likes to groove it. Oh, you're gonna move it. You're gonna move it. So yun na isa, ito na nga yung Sniper 155 2021 R version. Isa lang tong kulay na to, parang titanium brown na kulay na matte. So check natin ngayon yung unit. Yo, shoutout kay Sir, yan, siya yung una nakabili. Anong name niyo, Sir? Jason. Ayun, shoutout kay Sir Jason. Congrats, napakaganda nito. Tapos konti lang kasi stock nitong R version, puro yung standard version na. So sakto, i-release na ni Sir. Bigyan muna natin ng walkthrough review ngayong araw. So tara, susuot ko na to sa helmet ko. So yan, netizens, ito na nga yung bagong Sniper 155 R edition. Napakaganda ng kulay niya, oh. Ganda ng paint job, matte finish. Nag-iisa lang daw to sa ganitong kulay, yung R version, yang parang na brown matte na kulay. Ang ganda, 6-speed na siya ngayon. Ayan yung kanyang specification, naka-indicate naman. Ang ganda ng detalye dito. May mga parang broken lines, ang ganda. Ayan, oh. Very good yung aesthetic niya. Sabay may Yamaha emblem dito. Yung looks niya kasi, marami nagtatalo kung mas maganda daw yung dati o mas maganda yung ngayon. Para lang yan yung sa Yamaha MT-09, di ba? Nag-iiba na talaga siya, totally iniiba ng mga manufacturer yung looks. Kasi magiging ito na yung bagong mukha ng Sniper ngayon. Kumbaga, easily identified na 2021 version na yung gamit mo kapag ganyan yung itsura nung headlight pa lang. Yung dati kasi parang triple LED headlight yun eh. Ngayon ayan, single na lang siya, ganyan itsura niya. Pero maganda sa ganyang headlight is kapag lumiliko ka, sabay. Ayan, oh, sabay yan kapag lumiliko ka. So kita mo agad yung kalsada. Unlike kung yung headlight nandito lang, medyo kailangan yung buong motor yung mailiko mo para makita mo yung susunod na kalsada. So very helpful to kapag sobrang dilim nung lugar. So nagustuhan ko na nandyan yung headlight niya. For me, maganda siya kasi may identification talaga na 2021 version yung variant na nasa iyo. Tapos ito din, ang ganda, oh.
Itong design na to, ito yung talagang parang nagpaiba na, nagpa-new look sa kanya. Ayan, design na yan, napakaganda. Ang ganda. Tapos, yan o, parang sharp din yung details niya dito. Parang made for aerodynamics talaga siya pati sa gilid. Yung best view niya for me is ito, side view. Ayan, nandyan. Yan, ganyang view. Ang ganda ng aesthetics niya, mga linya niya, ganyan, no. Ang ganda ng mga cowling niya, ang ganda, no. Para talagang ang bilis-bilis ng motor. Very neat and sharp yung details. May mga ilang naging kurbada na design, pero for me, yun talaga yung flavor na itong 2021 version. Sa gilid naman, nandyan lang 155R. Liquid cooled, of course. Very good na to sa mahabang biyahe. Wala ka ng pangamba na baka matirikan ka kasi nga liquid cooled na, no? So kahit gaano kalayo ang biyahe, kayang-kaya. Nakikita nyo naman may built-in hazard na. Ang ganda ng signal lights niya, no? Still bulb type. The reason why bulb type yung mga signal lights lagi kahit sa mga bagong motor, para kita kahit tanghalin tapat. Kapag kasi LED, natapatan to ng sikat ng araw, medyo hindi masyado kita yung ilaw na yan. So kaya bulb type yung mga signal lights na yan para kahit tirik ang araw, kita na nagsisignals ka. And also kapag ka naman naulan, mas kita rin na nagsisignal ka, kakaliwa ka ba o kakanan. Dito naman is yung Yamaha emblem. Ayan, no. Ang ganda, yun yung nagpa-premium ng motor eh. Tapos may indication dito kung R version yung nasa iyo. Ayan, 155R. Andun pa din yung mga detalye niyang ganyan. Pati dito sa gilid, ayan, no. Ang ganda. Sabay may pop-up lang ng kulay na blue. Ayan. Fuel injected na, so matipid sa gas. And this time, meron na siyang variable valve actuation. Ayan, VVA. So VVA stands for variable valve actuation. Basically, sa mga baguhan, ibig sabihin lang yan, both sa low speed and high speed is ma-maximize niya yung power ng motor. Yun lang, sa madaling salita, yun yung ibig sabihin yan. Maraming beses natin na-explain yan, pero para mas maintindihan, high speed, low speed, ma-maximize niya yung power ng motor mo. This time, ang pinakamaganda dito is itong Sniper 155. Para na siyang MT-15, R15 at saka XSR 155. Yun na yung makina niya. Tapos yung price point niya, siya yung pinaka parang mas affordable ng masa. So pare-parehas dun sa mga motor na yon, pero very affordable. So nagustuhan ko yon. And ang pinaka selling point niya for me is yung slippery clutch. Assistant slippery clutch na siya. So nababawasan yung stress sa makina kapag ka nag-shift ka ng gears. Kasi minsan di ba pag masyado mabilis yung patakbo natin, tapos bigla ka nagbawas ng gear, naglalak yung rear brake, tapos nai-stress yung mga wire ng clutch mo. So dito, this time, may assist and slippery clutch na siya. So kapag nag-shift ka ng gears, less stress na sa makina, and also less tendency na mag-skid or mag-lock yung rear brake mo. So speaking of brakes, sa unahan, lumaki na yung brakes niya, oh. Yung disc brake niya, hydraulic disc. Tapos itong R version, dalawang piston ng caliper. Ayan, dalawa piston niya. Ang ganda ng fender niya, no? Very slick din ang design. Yung quality ng fairings, hindi mo masasabing cheap quality dahil very flexible or malleable yung kanyang fairings. Ibig sabihin, kapag ito nabunggo, hindi ito basta-basta mababasag. The good thing as well is IRC tires. Itong R version. Ang IRC tires, tumagal sa akin yan ng 10,000 kilometers nang hindi ako nagkaroon ng problema. Pinalitan ko na lang kahit medyo makapal pa siya for safety purposes. Pero maganda na IRC tires na siya. Ang size ng gulong sa unahan, 90-80-17. Yan. Check mo nga, tubeless na ba to? Okay, tubeless na yung tires niya. So iwas na sakit sa ulo. Kahit mapako yan, pwedeng maiwan dyan, hindi mo na kailangang mangamba na kailangan mo agad magpa-vulcanize. Very good na tubeless na yung tires. And IRC, very reliable. Maganda na manipis lang yung gulong niya. Actually, hindi naman sobrang nipis. Pero this one, nakakatulong to para mas mabilis mong ma-maneuver yung motor mo kapag gaganyan yung gulong. Kapag medyo kasi makapal na yung gulong, mas mahirap siyang iliko-liko. Pero ito, napakadaling kontrolin. Nakakatulong niya sa maneuverability. Yung mags niya, may sniper din, oh. Ganda. Yan, oh. Pop-up ng kulay sa mags. 17 na mags. So, mas maganda sa cornering and banking. Very good. Tapos, ang laki ng disc. Sa likod, check natin. Naka single disc lang sa likod. Ayan siya. Single disc. Tapos, ang size ng gulong sa likod, IRC din of course, 120-70-17.
medyo malapad yung likod. So nakakadagdag yan sa stability. Pagka may maliliit na bato, ayan, medyo hindi niya iindahin yan. And napakaganda, naka-swing arm siya. Ayan, oh, may built-in tire hugger din. Swing arm yung suspension doon. Tapos ang ganda ng combination ng gulong. Talagang maganda yung play, no? Made to for speed and cornering. Ganda na talaga ng design niya. Neat din yung design, no? May built-in na tire hugger. Tapos ito naman yung fender niya, napaka-stylish. Pagdating sa tail light, ang ganda ng tail light niya. Ayan, no? Iba na rin yung design, no? Parang si Bumblebee na parang mga transformer yung nakikita ko sa kanya. Ang ganda. Very futuristic design. Yung tail lights niya is still bulb type. Ayan, very stylish. Ganito kasi yung hinahatid niya na advantage talaga kapag nakahiwalay yan. Stylish talaga, napaka-pogi tingnan. And also, may ilaw din para sa plaka. Ayan. Ay, may reflectorize dito. Dagdag visibility kapag gabi. So, kailangan mo yan kasi yung motor halos gatuldok na lang yan eh. Punta naman tayo sa panel gauge. Ayan, makikita nyo. Napakaganda ng panel gauge niya. Yung pinaka font or numbers and letters yung kulay white. Yung background niya is color blue. Napakaganda ng pagka blue. So meron siyang neutral indicator, engine check, high beam, low beam, turn signals, temperature check, at saka yung susi. Ayan, nagbi-blink siya kasi lumayo si sir, nandun siya sa loob. So nasa kanya yung susi. Nag-i-indicate siya na malayo or hindi niya na-detect yung susi. And also, ang edge ng R version is meron siyang power outlet na 12 volts. Ayan. Bibili ka na lang ng mga adapter and pwede ka na mag-charge. As well as keyless system na siya. Dito na rin yung seat. Ayan. Speaking of seat, ayan yung maasahan nyo. Double lining. Iba yung lining niya, oh. Dual tone. Ayan, oh. Meron ditong naiiba. Ang ganda ng seat niya. No, merong dual tone, tapos may mga stitches. Yan yung nagpapa-premium sa motor. Pati yung grab bar ng angkas is very reliable. Yan, ang ganda niya, oh. May sniper lang din dito, sniper. Tapos dito diasil na color blue. Ayan. Ganda niya. Ganda ng design. And also sa mga nagtatanong, wala na siyang kickstart. Wala din siyang kill switch kahit naka side stand, dahil ang kill switch niya is naandito. And may hazard button sa kanan at saka push start. Sa kaliwa naman, high beam, low beam, tsaka passing light. Ayan. Check nga natin yung passing light. Saan yung nailaw? Ah, dito. Ayan, o, passing light niya. Ganda, no? Tapos, ganda rin ang handle grips nyo. Kaparehas yun sa mga Aerox. Pati ito, matte yung kulay ng brake levers tsaka clutch levers niya. Yung ano naman, ito namang kanyang side mirror is dahon type. So 795mm ang seat height, abot kahit 5'3" in height. Sige, I'm 5'3" in height. Check natin, naka center stand to. Ayan, tiptoe. Pero abot, diba? Tiptoe pero abot. Ganda. Center stand ulit natin. Ayan. 1 down, 5 up. Ayan siya. Gear. Tapos ayan, rubber naman yung tapakan. Foot pegs, rubber. Ang ganda ng tapakan ng angkas. Ayan, oh. Very stylish din yung pagkaka-mount. Ang ganda ng aesthetics niya. Sa kaliwa, ito naman yung rear brake. Kapag ganito ang disc brake ang rear brake, may tendency talaga na mag-lock yan, lalo kung mabigat ka. Ganda rin pala dito. May mga ano siya, oh, intakes ng air para talaga for aerodynamics. Napakaganda. Ito pa, meron siyang brake fluid dito. Check natin yung seat, kung anong makikita natin sa seat. Ayan, so tutok mo lang yun doon, tas seat. Ah, meron siyang alarm. May alarm pala to. So buksan natin, no? Off natin siya. Ayan, para mag-stop yung alarm. Yun, nag-a-alarm. Ayun, nandun kay sir yung remote. Fuel tank capacity is nasa 5.5 liters if I'm not mistaken. Basta nasa around 5 liters na siya, compared dati nasa 4.6 lang. 4.2 nga lang yata. Basta nasa 4 liters lang dati, ngayon is nasa 5 liters na. So very good yun. Mas matagal ka na magpapagas bago ka ma-empty tank. Malayo na yung mararating mo. Wala namang masyado asahan sa seat storage eh. Ito lang talaga yung parang lalagyan ng tools tsaka papel. Nabubuksan to eh. To.
Ayan, dyan. Saan ang battery nito, tol? Nasaan? Dito? Ah, nandito. May ilalagyan to, may compartment. Tatanggalin mo ba? Sige, tara, pakita natin. So habang tinatanggal ni sir yung battery, meron siya maximum power na 17.7 HP at 9,500 RPM. 18 horsepower yung sa Raider, so parang sumasabay na rin talaga siya. Daman-daman mo yung upgrade. Meron naman siya maximum torque na 14.4 Nm at 8,000 RPM. So maganda yung torque and acceleration niya. Yun yung power output na pwede ninyo i-expect. Meron din siyang 4 ignition mapping na makikita nyo lang din sa R1, and DLC or diamond-like carbon coating na yun, meron lang din sa R1, kaya medyo nababansagan din siyang mini R1. Bago ang headlight, bago ang taillight, pati yung high beam dito na, nakita nyo naman kanina. Yung fuel injection hose niya dati 6 lang, ngayon 10 na, so nakakatulong din siya for fuel efficiency. Mas maikli na rin yung tambucho niya compared before, parang mas slimmer na siya and mas maikli, so mas stylish siya. Ganda ng tambucho niya. Pakinggan natin yung sound mamaya. Ground clearance dati 135mm lang, ngayon 150mm na. So very safe sa mga higanting humps ng Pinas. Very good upgrade din ng isang yon. So new frame na din siya. Ayan na siguro yung sagot. Yung iba kasi para nababasagan ng piston dun sa malapit sa makina dati. Ito is new frame na. Sana mas matibay na yon. Yung seat height niya mas mataas. Dati 780 lang. Ngayon 795 na. So abot pa rin naman kahit 5'3 in height. Nakita nyo naman. So very good pa rin to. Kayang-kaya ko i-drive yung isang to. Kahit nga siguro 5 flat, kaya pa to eh. Yung front shocks naman niya, telescopic. Dati 90mm lang yung play. Ngayon is 100mm na. So sana sagot na to sa iwas ng pagtukod. Kasi dati natukod daw yung shocks niya. Yun yung radiator niya. Kitang-kita naman dito. So ito, yung battery niya. Ayan oh. Ayan yung battery niya. Diyan nakalagay. So very safe siya sa baha. Pati yung ano niya, meron ng built-in dito na rubber. Okay, para hindi na tamaan tong mga to, hindi kumudkod in the long run. Galing ha, pati small details na ganun tinutukan ng Yamaha. Very good siya, very good. Ah, dito yung gear indicator. Okay, nandiyan pala gear indicator. Tapos may oras, napakaganda na may oras. Tapos may fuel gauge, speedometer. Tapos yun nga, wala nga siyang ayan o, one button to worry about, fuel and eco. May orasan, eco, average fuel, average ulit, odometer, trip 1, trip 2, trip F, time ulit. Wala siyang voltmeter. So yan, may RPM indicator din. Tapos pakinggan natin yung tambucho. Ganda ng tunog kahit stock pipe. Ito talaga recommend ko. Yan, recommend ko wag niyo na palitan itong stock pipe kasi maganda yung power na acceleration niya kapag dito sa stock pipe. So ayun. So that's it for today's vlog, netizens. Kung nagustuhan nyo, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Ano masasabi nyo dito sa Sniper 155? Sulit ba siya? For me, nagustuhan ko yung upgrade ng looks niya and sa engine. Lahat ng upgrades is bang for the buck for me. And isa to sa mga dapat yung AI kung mahilig talaga kayo sa manual transmission na motor at mahilig kayo sa parang, alam nyo yun, medyo thrill riding. May re-recommend ko isang to. So sa mga magtatanong magkano yung presyo niya, kasama natin ngayon si Sir JM. Yan, sir, magkano po itong Sniper 155? So dun sa mag-a-avail ng installment namin, ang minimum down payment namin dyan is 17,000. All-in natin is 20,110. Okay. Package na po yun, kasama na po yung LTO registration, notary doc, stamp, pioneer insurance, at may kasama na rin pong helmet. Okay. Possible na maging monthly natin sa 3 years is 4,693, less 200 po pag updated. Okay. Yung SRP niya, sir, Ang magkano? SRP niya is 120, 400 sa R-Series ng Sniper natin. 124. 120. 120,900. Yes. 120,900. So yun, salamat Sir JM. May shoutout ka ba? Shoutout mo na. Shoutout sa mga followers ni Sir Ned niya, lalo-lalo na si Ma'am Luna na nag-avail ng Aerox na pula. Ayun. So shoutout din kay Sir Jason. Sir, congrats talaga. Maraming salamat. Binigyan mo kami ng konting time. Congrats, napakaganda nitong Aerox sa 155. So para sa test drive, make sure naka-subscribe. Mag-test drive tayo next vlog. Itong
Sniper 155. Sniper 155. Aerox tuloy yung nasabi ko. Aerox sabi niya. So, Sniper 155. Pag-test drive tayo. So, see you on the next vlog. Again, this is Nel Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now. Ashamed, think something new under the sun. You can't take back them things you already done. No. You blame things that you do on somebody else. No. But they all see is you need help. Oh, but still you try so hard to cover up your games. You try so hard, hoping that one day something gon' change. You waste all of your time covering up your tracks. Spend all your days running away. You gotta watch your back, and that's the facts. You spend so much of your life scheming and trying to get over. Got you wondering why you come around. All you get is cold shoulders.